Solemn Tuyawhod Yahuswim sa aking mga kapatid, ayahim at ahutim. Happy Sabbath Day kag Sabus Tuyawhod. Ang araw na ito ay ating walang hanggang covenant kay Yahuol Sabus. Dahil 6 na araw niyang ginawa lahat na bagay, Yahud na bagay. At ikapitong araw ay siya ay nagpahinga. Hindi ibig sabihin na siya napagod, ngunit natapos na ang kanyang gagawin at ikapitong araw ay ginawa niyang iyan ang alituntunin natin na walang hanggan. Ang araw na ikapito o ang Sabbath Day, Sabbath Day o araw na Sabado sa salita natin. Ang iba ayaw nilang sundin kasi naipako na daw sa poste. Sabi ng mga Kristiyano, naipako na daw sa cross nila, kaya ayaw na nila sundin. Ano sabi ni Murkilyosa? Ako'y nagpunta para hindi sirain o baguhin ang mga batas, kundi punta siya para tu'din at gagawin. At wala siyang sinira. Ano lang ang nabago o nasira na sinasabi niyo? Wala. Kundi greater law superseded a law. Kaya may mas mataas na batas na nangibabaw sa isang batas. Talad ng panahon, noong unang panahon, pag may nagkasala nun, ang rabay o raubini ay nagsusunog sila ng mga hayop para sa pagsalansang sa iyong kasalanan, at winibisikan ng mga dugo ng mga hayop na sinakripisyo, mga dugo ng kambing o mga tupa. Ngayon, ang dugo na ni Murkilyosa, siya na ginamit. Kaya nga siya ang buhay na tupa na sinakripisyo para tayo matubos sa walang hanggang buhay. Natapos na tayo sa pagkakasala. At kung sinong maniwala sa kanyang dugo at sa kanyang suwang o pangalan at sa kang rukahod suwa na siya'y tumubos, yung kanang biyaw skay ng ruka Yahuswa o ang pangalan ng Yahuol, ay tayo'y maliligtas kung susundin natin ang alituntunin, kawalian at batas ng pananampalataya. Ano bang batas ng pananampalataya? Pag-ibig at pagkatakot kay Yahuol. Ngayon, paano sila na masabi na may pag-ibig sila kay Yahuol at pagkatakot? Hindi na nila sinusunod ang mga batas na binigay kay Joshua na 10 utos. Yung 10 utos lang, 10 lang yan. Hindi nyo pa masunod. Ang binayunit nila, linapastangan na batas ay pangatlo at pang-apat. Ang pangalan ng Yahuol at ang kanyang araw na itinakda na pinakadakila ang ikapito. Iyan ang inalis nila. Kasi nga, hindi nga sila natakot na lapastangan ang pangatlo na ito ang aking pangalan forever, generation to generation. Ano binigay niya kay Joshua? Yahu. Kaya nga tayong Pilipino ay pinakapaborit na salita yaw. Sa Ilocano, dayaw, Igorot, kanyaw, tayaw, sayaw ng mga
taga Cordillera, Tayaw. Sa Tagalog, sayaw. Ano ibig sabihin yung sa? Kayamanan at pagkaligtas o kagalakan, kayaw, sayaw. Kaya sayaw, kagalakan, kayaw. Ngayon, hindi nila naintindihan yan dahil doon dumating na mga Edomites o mga alipin na mga Spanish Roman Catholic. Siya nagdala sa Pilipinas ng marka ng hayop, ang 666 na inimbento ni Constantine o Consaitan, at ang Council of Nicaea o ang Nicolaitan na sinasabi sa Pahayag o Apocalypse o Revelation chapter 2 verse 6 and 5, verse 15. Basahin nyo yan. Nandiyan ang Nicolaitans. Ano yung Nicol? Yung Nika, messenger ni Zeus. Yung Tan, yung si Satanas, serpente, ang ahas, ang Tan. Kaya laging alahanin ng Tan sa Hebrew ay ahas o serpente o dragon. Kaya nadagdagan lang ng hasatan o satan, ibig sabihin yung sa, Panginoon dragon, sa, kasi ang sa ay feminine ng swa, ang swa ay save, salvation o pagkaligtas ng swa. Kaya mga kapatid, ang inyong katalinuhan kasi ay dala-dala ng Kastila at hindi na kayo nagtanong sa mga Yahudim o mga Hudyo dahil ang kaligtasan nagsisimula sa mga Yahudim. Sa bansang Yahusurul, sa Jerusalem magsisimula ang pag-ibanghilyo ng pangalan o suwam ng Mulkiul Yahuswa. Suwam ng Yahul Himgabuat, ang Ruka Hudsu ay nagsisimula sa mga Yahudim sa Jerusalem. Kahit anong balibaliktan nyo ang pagbasa. Paano kasi ang mga binabasa nyo yung Biblia ay corrupted yan. Dahil nung pinakopya ni Constantine ang Mulyaol o ang Torah at saka Tana, pinalitan ang mga pangalan ng mga sagradong pangalan. Pinalitan ang pangalan ng Yahuul o Antigramata o 4 letters na YHUH. Apat yan. Nung ipagbigasin yan, Yahu. Ibig sabihin ng Yahu, ako siya, I am who I am. Kaya nga kapag nagagalag tayo mga Pilipino, Yahu, sinisigaw natin na Yahu because it's a shout, sigaw ng kagalakan. Yahu, the shout of gladness. Kaya mga kapatid, ngayon, lagi kong naririnig na sa mga video ng mga vlogger na tungkol sa relihiyon, marami daw antichrist. Yung antichrist ay ginamit lang na generic term ng mga Roman Catholic Church para yan ang kanilang generic term at magbibigay sa kanila ng rationally o rason para patayin ang lahat na hindi naniniwala sa kanilang idolong si Kristo. Sino si Kristo? Si Kristo ay apelyido ni Serapis Christos, ang Grego-Egyptian mythological idol na nagsimula no 135 BCE. Wala pang Misaya noon, 135 BCE. Ay dinadasalan na nila yan nung sinakop pa nga nila ng Jerusalem ng mga Griego. Nagtayo pa sila doon ng templo ni Zeus o Dios sa Pilipino o sa Spanish. Kasi alam mo, ang bawat nasyon ay kanya-kanyang dilayan. Kaya ang bigkas nila ang Zeus sa Kastila ay Dios. Di naman sa mga Romano, Diyos sa Britanya. Ngayon, nung pumunta ng Kastila dito, yung pagbigkas nila sa Zeus na Dios, yun ang ipinaano sa atin noong 1521, umabot ng 1898, at inabot yan ng 377 years. Kaya
naitanim sa mga utak ng mga kabataan noong panahon na ng simula ng 1521. Kaya ilang daan taon, 370 years, 77 na tayo'y nalindang ng mga Romano, Edomites. Tignan nyo ang Edomites sa Mulya Olo sa kasultan, kahit sa Biblia, ang Edomites ay mga kalaban ng mga Yahudim. Kaya lang, wala nang Yahudim na nakasulat sa Biblia nyo. Kasi nakasulat dyan, Diyos na. Yung Diyos, binago lang yung spelling. Ngunit siya rin si Siyos, o Diyos na tinatawag ng mga Romano Katoliko na Spanish. Diyos na. Tapos, Jewish na. Yung Yahudi, naging Jewish na. Pag singular na Yahudi, ang tawag yung Yahudi, naging Diyos na. Kaya nga, di ko na makakalimutan yung lagi ako hinabol ng lolo ko noon. Dahil nga, Diyos nga dinadasalan nila. Sabi ko, ininom na ko na yung limon Diyos. Bakit mo ininom yung limon Diyos? Oo nga, pati yung pineapple Diyos, ininom ko na. Kaya wala na kayong Diyos. Kasi nga, noong 1974, nalaman ko na binigyan ako noon ng libro na Biblia ng isang lolo ko na mother side na pastoryan ng Assembly of Yahweh. Kaya akala ko nung Yahweh ng pangalan. Ngunit yung pala, ang Yahweh ay Panginoon ng mga Canaanites, ang Panginoon ng buwan ng Canaanites. Ang tamang pagbigka si Yahweh. Kaya kaming mga Ilocano, tayo mga Ilocano, ang Yaw ay maganda sa atin. Dayaw. Dayaw ka para umatindog ang buhay mo. Ay haba yung buhay. Ang taong walang dayaw ay hindi nakakarating sa kanyang papuntahan. Kaya nga lagi kang tumalyaw. Sabi niya yung tumalyaw, lumingon. Ibig sabihin yung tumalyaw, titignan mo siyaw. Kaya nga agday-dayaw ka. Dayaw tinagan ang pangalan ng pumaykapal. Kaya nga nakasulat sa libro ni Yaw-Suwayaw-Ho, chapter 43 verse 5. Si Yaw-Suwayaw-Ho, yan si Isaya, ang tinatawag nyo. Ngunit walang ibig sabihin niya Isaya. Anong ibig sabihin niya Isaya? Pangalanan ni Philips yan. Yaw-Suwayaw-Ho, kaligtasan ni Yaw-Ho. At sinabi rin ni Sukriyaho na si Kariya tinatawag niyo, Sukriyaho. Ibig sabihin yung Sukriyaho, alalahanin si Yaho. Yung Suker, salitang Ilocano yan, Suker. Ibig sabihin Suker, laging pinapalahanan, Suker. Na Suker ka nga ubeng. Hanggang Suker, sabi niya, huwag kang makulit na bata. Kasi nga yung Suker, mga salitang Ilocano, ay umahawig din sa sinaunang salita ng mga Yahudim. Dahil mga Ilocano, kaya nga Ilocano, ibig sabihin Ilocano, Apo, di na kami baybayan, o Panginoon, di mo kami bayaan, ibig sabihin Ilocano. Kaya lang nung naglakad sila nagaling sa Yausurol o Israel, noon, o Yaudea pangalan pa yun noon, nung 70 AD na winasak ng mga Romano, nagpunta dito ang isang tribo. At kaya sabi nila, sinabi mga matatanda, Ilocano, ibig sabihin Ilocano, di na kami baybayan, Apo, di na kami baybayan. Kaya nga, may ibang mga nakasulat ko sa Jerusalem, Ilocano, kinakanta nila Ilocano, sa kayo Rakem. Rakem, yun ang kanta nila. Kasi nga, tayo mga Pilipino, lalo yung mga nandito, ay mga tribo tayo ng Yahudim. Kaya nga paborito itong Yaw. Yaw ang paborito ting salita. Mayroon pa nga sa Davao padayaw na pista nila. Ibig sabihin yung padayaw, bigyan ng karangalan si Yaw. Ngunit di na natin nakalimutan yan na matatanda. Ngunit dala-dala natin yan. Dahil nga sinakop tayo ng 377 years sa mga Edomites, mga imbento na relihiyon ni Constantine the Great noong 325. Kaya nagiging anti-Christ na yung sinasabi. Anti-Christ ka, anti-Christ. Ano, inantay nyo si Christ?
Sino si Chris? Apelyido lang ni Serapis Christos na pinapanginoon ng mga Egyptian at saka Griego at inadapt din ng mga Romano. Kasi mga Romano, mga Edomasian, mga descendant ni Esau. Kaya bininta niya pagkapanganay, kaya yung kinamuhihan siya ng Yahu Ikhim Kabuha. Kaya nga kay Yahu Kap naibigay ang rights ng isang panganay. Kaya siya yung pinili, ang hinirang. Kaya doon nagsimula ang mga banal na hari ng Israel at saka si Daud o David natin tawag, at doon nagsinabi ng Mulkul Yahuswa sa Kanot Galot o sa Revelation o pahayag, ako yung ani, the offspring of Daud o ano ba yung offspring sa Tagalog? Offspring, laki ni Daud. Di Daud siya di David. Daud ang tambang bigkas. Daud, ang laki ni Daud. At ang tala ng umaga, ako ang tala ng umaga. Yan ang sabi niya sa Kanot Galot o pahayag. Ang sabi naman ni Lucifer sa Yosua chapter 14 verse 12, the fallen angel, the son of the morning star, siya anak lang ng tala ng umaga, hindi siya yung tala ng umaga dahil ang Misaya, siya yung morning star. Si Lucifer man, anak, the son of the morning star. Iyan na pagkaiba, kaya minsan nagkakamali sila ng understanding sa dalawang sita na yan. Doon sa sinasabi na Revelation at saka Yosua. Si Yosua, sinabi doon na si Lucifer o si Hillel ay lilaklok din ang sarili niya na parang may kapal. Ganun nga nangyari. Si Gisios o si Iasos o si Isos, inilagay din ng halimaw. Sino yung halimaw na naglagay din sa kanya? Yung parang tupa. Sino yung tupa na gumagaya sa Misaya? Mga pare, parang tupa. Kaya pag nakita nyo yung kanyang corona, pag nakasaybyo, may dalawang sungay. Kaya tupang may dalawang sungay. Kaya pag nakarap, di mo makikita yung dalawang sungay niya. Pag nakasaybyo, makita nyo. Tignan nyo yung ano ng iniidolo nyo na papa. Pag naisuot niya yung corona niya, ang corona ni Dagon, ang simula niya, si Dagon na sinasamba nila. Mga pare yan. Ngunit nung panahon ni Constantine the Great, noong 325, naimbento na nila yung pinag-usapan, naimbento natin yung Christianity na Kristiyano, dahil ngayon ang Panginoon nila noon si Serapis Christos. Lahat na ng palataya kay Serapis Christos ay tinatawag na Kristiyano noong 135 BCE. Ngayon yun ang pundasyon ng paggawa nila na panlaban sa mga Yahudim, ang Ukulyaw. Ang ibig sabihin ng Ukulyaw, ang tent o kongregasyon ni Yaw. Ukulyaw, siya yung itinayo. Sa lahat na asemblea o Ukulyaw ay 7. Ang nakalagay dyan sa kasulatan, 7 lugar. Yan ay Ukulyaw. Hindi iglesia nakalagay dyan. Wala sa original manuscript ang iglesia kundi Okol. Ukulyaw o tent sa o ano pa sa tent sa Tagalog, ang kubol ni Yaw, Ukulyaw o kongregasyon ni Yaw. Ngunit ang talagang kanyang definition, kubol o tent at ang kubol ni Yaw, kaya Ukulyaw, hindi iglesia o church, kasi mga yan salitang pagano yan, church sa iglesia na mga salitang Griego yan, mga Hellenist. Kaya nga Hellenistic, yung hell, yun nakuha ng root word ng impyerno, hell, Hellenistic, kasi nga pupunta sa impyerno lahat yan, kasi nga marka ng halimaw. At ang tupa, parang tupa na may sungay, siya ang nagbigay ng buhay ng larawan ng hayop. Yan, ginawa nila ng rebulto, nakapako sa cross.
At sinasamba nila, sinasayaw. May kwan din, Muslim, kapatid ng Muslim, pumasok sa may simba nila, pinagbabasag. Kaya nagagalit sila. Ngunit sa totoo lang yan, ang pumasok sa isip ng Muslim na kapatid ay espiritu ng isang kanyan anghel. Dahil nagalit. Paano naman di magalit, sabi ng Yahuwah, ito aking pangalan at sambahin nyo. At sino man tatawag ng ibang pangalan ay mamatay. At bibisitahin ko pangatlong ang pang-apat na henerasyon. Hindi lang talaga, di sila takot. Pinalitan na nga ng Diyos. At saka Lord God, ano ba yung God? Panginoon ng mga Germans yan. Panginoon ni Nimrod, ang Panginoon ng bungo. Kaya nga doon sa pinagdala ng Misaya noon ay Golgotha, mga lugar ng mga bungo. Ay iba, sabi nila, ay iba yung God namin. Yung God namin ni capital letter. Yung God na demonyo small letter. Ngunit pag nagdasal sila, hindi sinasabi kung capital o small letter yung dinadasalan nilang God. Kaya nga mayroon akong kamag-aral noon, isang buwan na di ako kinausap. Kasi mga iglesia sila, dahil nga nagtampo sila. Dahil yung God nila, capital letter daw. Ngunit nagdasal sila, hindi sinabi ko capital o small letter. Ngunit sa totoo yan, yung God ay originally na Panginoon din ng mga Germans. Sinasamba nilang God. Kaya nga Gothic cult at tawag sa kanila God. At inadapt din ng Amerika. Kasi ang Amerika ay lahat ng mga magagandang words o na kursunada nila lagi nagagamit doon sa Amerika na isasama dyan sa encyclopedia. Ang nagiging salita na nila. Kahit yung salita natin na ado, salitang Ilocano yan yung ginagamit na rin sa Amerika. Too much ado. That is too much ado. Kasi yung ado sa Ilocano marami. Kaya too much ado, redundancy na. Dahil yung too much ado rin ang ibig sabihin yan. Tulad yung bundok, ginagamit din nila na bundok is mountain. Lahat ng mga salita sa Amerika ay kombinasyon ng maraming lingwahe. Tulad yung democracy, education. Yan hindi salitang English yan adapted sa mga ibang salita. Tulad yung democracy, salitang Grisyo yan. Yung education, naging education na. Kaya huwag kayong magpapalit lang sa mga translation. Dahil ang original manuscript ay walang antichrist o antichrist, kundi ang nakasulat doon ay Misikayim. Kontra sa Mesya o Misikayim. Kontra kay Mihoskay. Ibig sabihin yun. Pag dinagdag mo na ante, mamaya iba na pandinig nila. Ante, yung ante na tinatawag natin na Tiyamo, si Tia, ay si ante yun si Tia Kristo. Kalukuhan na yan. Walang antichrist o Christ nakasulat sa original manuscript, kundi Misikayim o Mihoskay. Lagi ko narinig yan sa mga kapatid na vlogger. Walang antichrist sa original manuscript. Ang binabasa nyo kasi, mga translation, mga Biblia. Ano bang ibig sabihin yung Bible? The Book of Demology. Bakit? Book of Demology. Kasi nga, yung pinalit sa mga pangalan, na sinulat dyan, na pangalan ng Yahuol at Mulkul Yahuswa at mga propeta, ay pinalitan, ginawang puro sariling understanding ng mga translator. Kaya natupad yung sinabi sa kasulatan sa Yahuol, maraming nawawala. Dahil binabasa nila ay mga librong minali ng mga tagapagsulat. Basahin nyo yan mula o sa tinatawag nyo. Kahit sa Biblia nakasabi yan Hindi naman napalitan ng mga magandang salita dyan. Ang pinalitan lang nila yung mga author at mga main character. Tulad ng Yahuol. Ang nakalagay dyan Yahuol, Mulkul Yahusay, ginawang Diyos na God na Lord. Tapos naging Jesus. Tapos Kristo, nagiging Antichrist na. Yung anti-Misikayim o anti-Mihoskay, Antichrist na. Si Antichrist na.
Bakit yung anti hindi naman talaga nakalagay ng original eh. Kontra, mas maganda pa yung kontra. O against sa English. O kontra sa Misaya, kontra sa Mihuskay. Tapos pag ginawa mo na, anti-Christ na. Salitang kana, Edomites. Ano yung Chris? Si Christ Satan o si Serapis Christos no 105 AD BCE na batayan ni Constantine Constantine at mga Nicolaitans, ginawa nila yan. Ngayon nalinlang ng bilyon-bilyong tao dahil nga hindi nagsimula sa Jerusalem o sa mga Yahudim ang kanilang aral nanggaling sa Roma. Tapos mga iba galing sa Great Britain at saka Amerika. Ay sino yung nagsimula sa Amerika? Galing din sa Roma pa rin ang kanilang doktrina. Kasi nga nakalagay nga doon na yung power of the beast o yung hayop, yung halimaw ay nagsimula sa Roma o sa Vatican. Ang power ng pakangkang na Babylonia, ina ng Babylonia, ang ina ni Nimrod. Si Nimrod ay gumawa siya ng Turing Babel. Ang Panginoon niya ay si God, Panginoon ng bungo. At sinasabi rin ni Yahweh, chapter 65 verse 11, animut nila ang aking banal na bundok at nagbigay sila ng sakripisyo, inumin at pagkain sa idolo nilang si God o fortune and deity. Yung fortune and deity, kapalaran, kayamanan ay si God ang sinasabi yon. Kaya mga kapatid, pag hindi kayo nagising sa katotohanan at pag yung hininga natin ay kukunin na ng Yahuol, pagdating ng paghukom ay siguradong walang pangalan nyo sa libro ng buhay at gawa. Saan mapupunta mga walang pangalan doon sa libro o aklat? Doon sa dagatang apoy, at masusunog doon na walang hanggan hanggang kauli-uli ang panahon at nararamdaman nila ang hapdi. Ngunit yung masumpukan ng kanyang pangalan doon ay dadalhin sa syudad ng Yahuol na hinanda ni Mulkil Yahushua, at doon ay wala ng kamatayan dahil pinalitan natin katawan lupa. Hindi na yung itong katawan natin to na galing sa lupa. Ang ibigay sa atin ay mas mataas kaunti sa mga maulukim o anghel. Kaya mga kapatid, walang antikris. Anong antikris yan? Kalukuhan yan. Tapos tatawagin ka pag hindi ka naniwala kay Christ Satan o kay Kristo nila. Ay antikris ka. Bakit si anti mo? Wala yan ganyan sa mga original kasi hindi ka nagbabasa. Mga pastor nyo, nagsimula lang sila yung tinatawag na tawag yan, yung parang parasite lang, kung ano yung nandun sa harap niya, yun na pinaniwalaan niya. Hindi man lang nag-research. Kaya nga na-invento na yung Googles. Kaya pag nag-Facebook ka, buksan mo yung Googles, yung hindi mo maintindihan na tutulungan ka na malaman ang katotohanan. Ako nga, 1977, nagsimulan ako mag-research yan. Nung nasa Maynila ako, tinitignan ko sa mga encyclopedia. Nung nag-aaral ako sa TIP noon, kumuha ako ng engineering, nag-aaral na ako niyan, tinitignan ko sa encyclopedia yung YHWH na binigay kami Joshua o Moses na tinatawag ng mga pagano. Walang ibig sabihin yung Moses, kasi yung Moises, lumot ibig sabihin yan. Bakit mo pinangalan ng lumot? Ang taga-akay, ang propeta na
itinadahan ang puong may kapal, yaw huling gabuha, na ako ng mga yaw kudim doon sa pagkaliping sa Egypt. Hindi siya Moses, Mihoswa. Ibig sabihin yung Mihoswa, ang tagapag-akay o the deliverer sa English. Inakay niya ang mga Yahudim palabas. Ipinag-ano siya kay Parao at nailabas niya, kaya nga Mihoswa. Ang suwa ay salvation o kaligtasan o kayamanan ng kaligtasan, sigaw ng kaligtasan yan, ibig sabihin yan Mihoswa. Kaya Mihoswa, kaya ang pangalan din ng Misaya natin Mulkiol Yahushua ay Yahushua. Si Yahu ay magliligtas, ibig sabihin niya Yahushua, Junior. Kaya nga sabi na pumunta ako sa pangalan ng aking ama na si Yahu para magligtas. Kaya natawag siyang Yahushua. Ngunit din nyo tinanggap, sabi niya sa Yahukanam verse 5, chapter 5 verse 43. Ako nagpunta sa aking ama o abiulya ko para magligtas, ngunit din nyo tinanggap. Ngunit may darating na ibang pangalan yun. Nung dumating na yung pangalan na Jesus Christos o Jesus Christ na imbento ni Constantine, na nahango sa pangalan ni Serapis Christos at saka Zeus o Jupiter, ay tinanggap. Bilyon-bilyon na. Ngunit mismo na Mulkilyawos na nagpunta, pinatay, isinabit sa poste. Sinong nagpapatay? Mga Romano at mga Askenazi. Ano yung Askenazi Diyos? Mga Askenazi Yahudim. Mga kanyan, mixed blood. Mga pagtulad sa Pilipino noon, mga mistiso na nagpakuno sa mga Pilipino, kaya nagpapatay kay Diego Silang. Mistiso yan na kaibigan niya. Kaya nag-reveal din si Gabriela Silang. Siya nagpatuloy, kaya mayroon din tayong Hadasa o Esther sa Israel. Kasi si Hadasa o si Esther na tinatawag nila ay nailigtas niya ang mga kababayan niya dahil sa pakiusap niya kay King Artaxerxes, ang hari ng Persia o Iran ngayon. Kaya nga maraming naging Yahudim dahil sa takot nila nung lumaban din mga Yahudim at ang bilis nila na lipo lang kanilang kaway. Kaya maraming naging Yahudim dahil sa takot. Kita mo nung takot lang, sa takot lang, no, naging Yahudim na. Ngayon hindi na kailangan kang matakot, kundi maniwala ka lang sa dam gamsuam of Mulkiel Yahushua. Ibig sabihin yung dam, dugo, at sa kasana pangalan niya, at sa Ruka Yahushua, sa Espiritu, banal na Espiritu, at susundin ang kanyang alituntunin sa kawilaan at batas ng pananampalataya, ay maliligtas ka at ikaw ay maging spiritual o Rukaol Yahudim. Spiritual Yahudim. Yan ang tinag Rukaol. Yung Rukaol, yan ang tamang pagbigas ng Espiritu. Rukaol, Hodsua, banal na Espiritu. Yan ang ibig sabihin yan. Kasi mga iba minsan hindi pa binabalik yung banal na wika na sinasabi sa Sapnayaho chapter 3 verse 9 o Sipanya, sabi nila sa Tagalog, ay sa pagano sa Biblia Sipanya, Sapnayaho chapter 3 verse 9, ano sabi doon? Ibalik ko ang dalisay na wika ng Yahudi o Hebrew. Ayaw nila pang magsalita ng Hebrew dahil di pa daw binali na Yahuol. Matagal na nga sinabi. Nanuna naman ni Sapnayaho, 1,000 taon na yan na nakaraan. Sinabi na ibabalik niya. Ayaw niyong ibalik. Ako gusto ko Kaya nga pinapractice ko na yung dalisay na wika. Bakit niyo ayaw? Kasi nga ayaw yung talikdan ang mga turo ni Christ Satan
Kaya yun yung sundin, ay wala pa yan, di pa nangyayari yung sinasabi ni Sapnayahu, chapter 3 verse 9, na ibabalik ang dalisay na wika para nagkakaisa sa pagsamba sa kanyang banal na pangalan, ngayahul him gabuha. Daan yung sundin. Ano sabi daw sa verse 8? Titipunin ng may kapal lahat, mga karyan at mga nasyon, at ibubusa kanila ang galit. Dahil nagagalit kasi nagsisilos ang may kapal. Dahil nga sinasamba nyo, sige siyo, saka Diyos, Diyos, Lord, God, sino si God? Panginoon ni Nimrod, Panginoon ng mga Germans. Kaya nga pinagpapatayin German ng 6 million. Kasi si Adolf Hitler ay die-hard na Roman Catholic yan. Galit na galit sila. Kaya pinatay lahat mga Yahudi. Dahil nga, ang mga Yahudi, alam naman nila na ang pangalan ng Yahuol. At hindi nila nagdadasal na iba, mga Baalim na ibang bansa. Mga iba ng mga Yahudim, takot lang silang bigkasin sa pangalan ng Yahuol. Kaya sinasabi na lang, titulo na lang ginagamit nila, Adonai, Hashem. Ngunit yan ay hindi nararapat yan. Adonai at Hashem. Dapat bigkasin ang pangalan ni Yahuol ng may kadakilaan. Dahil sinabi doon, huwag yung gamitin na walang kabuluhan o paglapastangan. Bigkasin mo na may kadakilaan para sa ganon marinig ni Yahuol ang ating pagsamba. Sa aring Daud nga nun sa takot sa Yahuol naghubad pa na half naked na nagsayaw-sayaw at tinawanan siya ng isang asawa niya. Kaya naparusan yung asawa niya yun, dinanganak. Kasi nga tinawanan si Haring Daud na sumasayaw. Kaya mga kapatid, alalahanin nyo na ang pagdakila, pagsigaw sa banal na suwam o pangalan ng Yahuol ay bigkasin natin. Kaya nga binabalik ang dakilang o ang dalisay na salita para nagkakaisa ang pagbigkas sa kanyang pangalan. Haulol Yahu. Ibig sabihin niya haulol, sambahin. Ibig sabihin niya haulol, hindi halel. Kasi yung halel o helel ay Hebrew ng Lucifer. Between ang ibig sabihin niyan. Kaya nga si Lucifer tawag yan falling star, Hillel sa Hebrew, yung falling star na sinasabi, Hillel. Lucifer naman sa salitang Latin yata yan, Latin, Lucifer. Kaya naging pumunta sila dito, dala-dala yan na wika natin, Hillel, Lucifer. Lucifer, sabi ng mga kantahan ng mga kuhan sa Vatican, Lucifer, kinakanta nila si Lucifer. Ngunit yan ay ang ibig sabihin yung Lucifer, the falling star or the shining star, ibig sabihin yan, Hillel o Lucifer. Yun lang ang pagkasulat doon, ang si Lucifer sa yung falling star, the son of the morning star, na linagay niyang sarili niya. Kaya yung Lucifer ay between lang ibig sabihin yan, shining star. Ngunit nagiging pangit lang kasi nga yun ang nagamit na synonym nung hula ni Joshua Yahud chapter 14 verse 12, Hillel o Lucifer. Ngunit yan si Jesus Christ, siya yung sinasabi ng verse na yan at chapter Joshua Yahud. At ang Mulkir Yahushua, siya naman sinasabi ng Revelation, ang the morning star, the offspring of Daud. Siya yun, the offspring of Daud, the morning star, si Mulkir Yahushua. At hindi ngayon, ang panlaban pa rin ng mga ni Hasatan ay
Antichrist ka, Antichrist. Walang Antichrist yan. Punta kayo doon sa Jerusalem. Tignan nyo kung nasa original manuscript Antichrist. Kundi Misikayim, anak ko lagay doon sa mga doon, o Mihoskay. Ang Misikayim, ibig sabihin yung Misakayim o Mihoskay, tagapagbigay ng buhay. You give life, who give life. Kaya ang Mihoskay. Translate English, Messiah. Wala nang ibig sabihin yung Messiah eh. Yung iya kasi, Nephilim's yan, Nephilim's name. There's no life there. Dahil lang Yaw, there is life, Yaw. The letter O, or the vowel O, is signifying life. This O, your nose is have an O. Your mouth is O. Your ear is O. In your eyes. Everything that give life to you is signifying O. That's why those who have the wisdom perceive the knowledge of truth. That is why Yaw is signifying life. Yahu, it is the cycle of breathing. Then Yaw is inhale, Ho is exhale. Kaya pag naghinga kayo ay the existence of life is treated with you. But when your breath is stopped, you can know there's no Yaw in you already because you are dead. Because ang buhay natin ay nagsisimula kay Yaw. Yaw pupul him na buhay. Ay mga kapatid, lagi niyong tandaan, huwag palilin lang kay Christ Satan. Christ Satan is dominated the whole world. How many million people been killed by Christians? That's why the Philippines is Christianized, and the whole world by Christianized. And the Roman Empire or the Roman Catholic planted Islam on 610 AD. Kaya nagkaroon ng Islam. Kaya naimbento pa rin ng Ido-Mesian para may katulong sila na lipulin ng mga Yahudim at mga ibang hindi naniniwala sa kanila. Yan ang istorya niyan. Inutusan no 610 AD, inutusan si Kadiha. Si Kadiha ay taga-Mika yan. Arab yan, kaya lang ang Mika nun under the control ng Roman Catholic. Kaya Katoliko yan. Inutusan si Kadiha na mayaman, na balo, nasaway ng kanyang katulong na si Kutam. Hindi marunong at bumasa yan si Kutam. Pinasawa at tinuruan siyang magiging propeta. At sila rin ang nagsulat ng libro niya na Bukhari na corrupted edition yan, perverted edition na kopya sa Biblia ng mga Romano Katoliko. Kaya tignan nyo, pagbasahin nyo yung Quran, medyo may bagkawig. Ngunit medyo nabalubaluktot lang, minali-mali lang para hindi duplicate ng ibig sabihin. Para medyo parang authentic din na ginawa ni Muhammad yan. Paano may susulat ni Muhammad yan no read no write yan. Ang mga nagsulat na lang ay yung mga kanyang disipulos. Ngunit anong sinulat? Yung kinopya lang na nila yung isinulat ng mga Romano, Katoliko, mga Papa. Kaya mga kapatid ko dyan na Muslim, hindi kayo lahi ni Ismael. Kayong mga dito sa Pilipinas, di kayo lahi ni Ismael. Mga Yahudim kayo, malahing Udyo kayo, lahi ni Naphtali. Kaya nga dito nagtago dahil may maliit na, pinakamaliit na usa na nagtatago sa Mindanao. Ang sinaptali, ang sagisag niya ay usa. Kaya nga mabilis kahit sa digmaan, siyang mga frontline dahil mabibilis mga lahi ni Naphtali na pandigma. Kaya nga tingnan nyo, mga lahi natin Pilipino ay magaling sa digmaan, nahirapan mga Kastila. 377 years
na hindi tayo tumigil na nakipaglaban sa mga Kastila. At magamit natin lang ng buho at mga itak, pana sa kanila, di pulbura na sinusudsudan. Lumaban tayo kasi nga may lahi tayong mga warrior. Kaya lang, ang mali lang dyan nung 1380, nagpunta ang Indonesian Raha Bagindo at saka Persian cleric na si Makdum. Sila nagturo sa inyo ng Islam nung pumunta sila diyan noong 1380. Kaya nagkaroon ng Islam. Ngunit dito sa Luzon, hindi sila nakapagturo ng masyado kasi nga mga matatanda dito ay nasa kanila yung mga doktrina ng mga Yahudim. Kaya nga bukang bibig yung yaw na salita. Sa Ilocano, dayaw. Sa Tagalog, sayaw. At saka dyan, sa Luzon, dito sa pinakaulo ng Luzon, ang lugar dyan, Apayaw. Ang ibig sabihin yung Apayaw, sa salitang Ilocano, apa, away. Sa Tagalog, away ni yaw. Kaya pag nandun ka, makikipag-away siyaw. Kaya nga may sayaw na tayaw doon. Ibig sabihin yung tayaw, itinataas siyaw. Kasi yaw, ayan ang pangalan ng may kapal. Kaya nga, Yahudim ang tawag sa mga Hudyo. Yahudim. Ibig sabihin Yahudim, mga nanampalataya kay Yaw. Dahil anak siya ni Yahuhukap. O si Jacob Yahuhukap ang pangalan niya. Si Yahuhukap. Inawakan niya yung paan ni Isaw nung lalabas. Kaya natawag na Yahuhukap. Kaya nga sa Tagalog, yakap. Pag ginayakap, ganun ang yakap. Yahuhukap. Si Yahuhuskag, nanak ni Abraham, nanak ni Surua, ay ibig sabihin yun, si Yahu ay naging masaya sa akin, sabi ni Sara. Kaya nga Yahuskag, kasi nga baon na siya na matanda na nagkaanak. Kaya nga nutusan niya si Agar na makipagtabi kay Abraham sa gabi para manganak para sa kanya. Kaya lang nung ipinanganak na si Agar si Ismael, nagyabang na at nag-aaway daw si tinutuya daw si Yahuskag. Kaya nagalit si Surua. Kaya sabi kay Abraham, palayasin na si Agar at ang kanyang anak at makipagmana pa sa mamanayan ng anak ko, sabi niya, na si Yahuskag. Kaya pinalayas, pinadala doon sa Beersheba hanggang punta sila sa. Kaya Salem, mga kapatid, huwag tayo palilin lang sa mga ginawa ng mga Roman Edomites. Hindi bento nila ng Christianity at ganun itinarinda ng Islam. Kaya mga kapatid kong nasa Mindanao, tayo lahi ni Naphtali at hindi kayo lahi ni Ismael. At saka ang huling aklat na binigay ay ang bagong kasulatan o testamento na sinulat ng mga apostoles na binigay ng Mulkul Yahushua sa kanila na aral. At sinabi doon, ani ang alif and tab na sa salitang mga translation ng mga Griego ay mga nagsulat ay Alpha at Omega. Ibig sabihin, ako ang una at wakas. Kaya mga pinasulat ng Mulkul Yahushua, siya yung una at wakas. Wala na, iba pa. Ang Quran ay hindi kanyan, isang libro lang yan na ginawa para isang political warfare laban sa mga Yahudim. Ang kanilang main objective yan ng mga Romans, na pagtanim sa lireyong Islam ay para lipulin ng mga Yahudim. Kaya magising kayo. Dahil ang tunay na banal na aklat ay manggagaling lang sa mga Yahudim. Kaya nga ang kaligtasan
ay nagsisimula sa Yahudim, sa Jerusalem, hindi sa man lugar o sa Roma o sa Grisya, kundi sa Jerusalem. Doon sila nagsisimula dahil sa dugo at sa pangalan at sa kasaruka Hudsua, sa pangalan ni Mulki Yahuswa, ay tayo'y maliligtas. Dahil kung anong hilingin natin sa pangalan ni Mulki Yahuswa ay bibigay ni Yahuwah. No? Kaya mga kapatid, wala nang iba ng kaligtasan kundi kay Mulki Yahuswa. Dahil sinabi niya, Ani ang Alif and Tab, o ang una at ang wakas. Kaya yan ang tanda nyo. Imkanam biyaw huskay, ruka yaw huswa. Also ang gold muron maruri pul masyaw. Yaw huswa hulmiskay, amnam o amnam. Haulo ya haulo limyal sa mulya gabura mayagan sa mulyaw. Udayaw, amnam o amnam.